Napakarga mo na. Napadede mo na. Pinalitan mo na ang diaper. Pero ayaw pa ring matulog ni baby. May mali ba? Nakakapagod ito. Pero madalas, hindi ibig sabihin na may ginagawa kang mali. Baby sleep is different from adult sleep. Sa newborn stage, nakakalat ang tulog sa buong araw at gabi. Hindi pa malinaw sa katawan niya kung kailan araw at kung kailan gabi. Mas maikli rin ang tulog ng young babies. Gumigising sila para dumede, magpa-comfort at humingi ng tulong sa pag-regulate. Unti-unti lamang nade-develop ang mas mahabang tulog sa gabi. At malaki ang normang na variation mula sa isang baby patungo sa iba. Ang mahimbing ay hindi palaging 8 oras na dire-diretsyo. Mas magandang tanungin, mas madali ba siyang kumalma at makatulog? Nakakakuha ba siya ng sapat na total sleep ayon sa edad at sariling pangangailangan? Alert at kalmado ba siya sa ilang bahagi ng kanyang awake time? Maayos ba ang feeding at paglaki? At higit sa lahat, ligtas ba ang kanyang tulugan? Kapag ayaw mag-settle ni baby, tandaan ang salitang feeds. FEF, feeding. Baka gutom, cluster feeding, o hindi sapat ang milk transfer. Hindi lahat ng madalas na pagdede ay problema. Pero tingnan ang buong feeding picture. Environment. Masyado bang maliwanag, maingay, mainit o stimulating? Hindi kailangang sobrang tahimik, pero makakatulong ang calm at predictable na environment. Exhaustion. Baka nalampasan na ang early sleepy cues. Diaper or discomfort. Basang diaper, hangin sa tiyan, reflux symptoms o posibleng sakit. Sleep development. Maaaring normal waking, growth spurt o developmental change. Hindi kailangang tawaging sleep regression ang bawat pagising. Mas madaling patulugin ang antok na baby kaysa sa sobrang pagod na baby. Early cue number 1. Tumitingin palayo o nawawala ng interest. Maaaring bumagal ang movement at maging mas tahimik. Pwede ring humikab. Sa older babies, maaaring kusutin ang mata. Kapag intense na ang iyak, nag-a-arch o lumalaban sa paghele, late cue na yon. Subukang magsimula ng calming routine habang early cues pa lamang. Para sa simple at predictable na routine, tandaan ang calm. Clean and comfortable. Fresh diaper at angkop na sleep clothing. Adjust the environment. Dim the lights at bawasan ang stimulation. Low-key connection. Quiet cuddle, maikling kanta o maikling kwento. Move to the safe sleep space. Ilagay si baby ng nakatihaya. Hindi kailangang mahaba o komplikado ang routine. Ang mahalaga ay pare-pareho ang calming sequence. Paano naman kung baliktad ang tulog ni baby? Sa araw, papasukin ang natural daylight. Panatilihin ang normal na household activity. Kapag gising si baby, kausapin, laruin, at bigyan ng age-appropriate activity. At mag-feed responsively. Huwag panatilihing gising ang gutom o antok na baby para lang mapagod. Sa gabi, panatilihing low ang ilaw at tahimik ang boses. Iwasan ang playtime habang nagpapakain o nagpapalit ng diaper sa gabi. Pagkatapos, ibalik ng kalmado si baby sa kanyang safe sleep space. Hindi ito instant reset. Unti-unting nade-develop ang body clock. Pero kahit anong routine ang gamitin, safe sleep is non-negotiable. Una, ilagay si baby ng nakatihaya sa bawat tulog, gabi man o nap. Pangalawa, gumamit ng firm, flat,
at hindi inclined na sleep surface. Fitted sheet lang. Walang unan, loose blanket, stuffed toy o bumper. Makakatulong ang room sharing, pero gumamit ng hiwalay na infant sleep surface. Huwag gawing dahilan ang mas mahimbing para ipagdapa o itagilid si baby. Iwasan din ang thick pillows, weighted products, at nursing pillows bilang tulugan. Huwag hayaang matulog ng unattended sa sofa, swing o inclined seat. May mga pagkakataong ang poor sleep ay may kasamang warning signs. Magpatingin agad kung may breathing pauses, hirap huminga o nangingitim o nagkukulay asul. Magpa-assess kung may malakas at tuloy-tuloy na paghilik na may kasamang hirap huminga. Sa young infant, magpatingin kung may lagnat, poor feeding o repeated vomiting. Bantayan din ang unusual weakness, hirap gisingin, o biglang kumunti ang wet diapers. Magpa-assess kung hindi tumataas ang timbang, hindi mapatahan ang iyak, o biglang nagbago ang usual pattern. Hindi sukatan ng pagiging mabuting magulang ang haba ng tulog ni baby. Ang goal ay age-appropriate, responsive, at ligtas na pagtulog. I-comment ang edad ni baby at ang pinaka-challenging na oras ng tulog niya. Save this guide para sa susunod na bedtime. Follow Mama Knows Health for evidence-based parenting guidance.